Nagising si Andrea sa tunog ng makina. Nakatulog na pala siya sa pagbabasa. Madilim na sa labas ng sandaling iyon. Bumaling siya sa wall clock at 1:00 na pala ng madaling araw. Nanatili lamang siyang nakahiga. Hinila niya ang unan at niyakap iyon sa muling ipinikit ang mga mata. Maya-maya pa ay narinig niya ang yabag ng asawa. Nanatili siya nakapikit kahit na naramdaman niya ang paglundo ng kama. Hinaplos ni Cleo ang buhok ni Andrea, saka siya kinintala ng halik sa noo. "I'm sorry." Mahinang bulong nito. "I love you, Andrea." Imumulat na sana ni Andrea ang mga mata nang marinig niya tumunog ang cellphone ni Cleo. Napamura naman ito ng mahina. Nagtaka siya kung sino ang tumatawag at bakit parang galit na galit si Cleo. Nanatili siya nakapikit at nagtulog-tulugan. Naramdaman niyang umalis sa kama si Cleo. "Ano bang gusto mo, Amira?" Gigil na bulong ni Cleo. Para namang natulo si Andrea nang marinig kung sino ang kausap ng asawa. "Kagagaling ko lang dyan. Tapos ngayon, manggugulo ka na naman." Parang huminto sa pagtibok ang puso ni Andrea dahil sa sinabi ng asawa. Napabalikwas siya ng bangon. Nakita niya pa likod ni Cleo nang lumabas ito sa beranda ng kwarto nila. Kahit pakiramdam niya, inanlalambot ang mga tuhod niya, ay pinilit niyang tumayo at sinundan si Cleo. Hawak nito ang buhok habang nakikipag-usap sa cellphone. Nagkubli si Andrea sa likod ng makapal na kurtina at kahit sinasabi ng isip niyang huwag siyang makinig dahil masaktan lamang siya, ay hindi siya nagpigil. "Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Baka makalimutan kong buntis ka." Mabilis na natakpan ni Andrea ang bibig niya upang hindi kumawala ang malakas na pagsingap. "Buntis nga si Amira. Oh my God." Parang sirang plaka na bumalik sa alaala niya ang mga sinabi ni Amira sa kanya sa mall. Kung ganoon, totoong si Cleo ang ama ng anak nito. Nagsinungaling sa kanya si Cleo. Kaya ba ito laging umaalis at madaling araw na akong bumabalik? Kailan pa siya niloloko ng asawa? Naalala niya yung unang magista niyang wala sa tabi niya ang asawa. Yung araw na nag-aayos silang dalawa. Nagsinungaling ito tungkol sa mga strawberries. Kung sa maliit na bagay na iyon ay nagawa nito na magsinungaling sa kanya, mas lalo na sa katotohanang buntis si Amira at ito ang ama. Unti-unti siyang umakbang palayo sa veranda. Bumalik siya sa kama at nahiga. Nanlalamig ang kamay niya at parang nalalaki ang ulo niya sa nalaman. Ramdam ni Andrea ang sakit pero hindi niya magawang umiyak. Pilit itinatanggi ng isang bahagi ng utak ni Andrea na hindi totoo ang lahat, na panaginip lang ang lahat. Ipinigit niya muli ang kanyang mga mata. Dinig niya ang hakbang ni Cleo palapit sa kanya. Gusto niyang bumangon at kumprontahin ito pero natatakot siya. Muli siyang dinampian ni Cleo ng halik sa labi. Pagkatapos ay narinig niyang bumukas at sumara ang pinto. Doon na nagunahang pumatak ang mga luha ni Andrea. Bakit ayaw pa rin niyang magising? Kahit anong pilit niyang tapik sa pisngi niya. At kung panaginip lang ito, bakit sobrang sakit? Hindi na alam ni Andrea kung anong oras na siya nakatulog o kung nakatulog nga ba siya. Lutang ang isip niya sa mga nalaman. Wala pa si Cleo at hindi pa ito umuwi simula na umalis. Lalong parang nawasak ang puso niya. Bakit? Napakaraming bakit ang gusto niyang itanong dito. Bakit ito nagsinungaling? Bakit pa nito sinabing mahal siya nito? Kung muli naman siya sasaktan. Bakit kailangan pa siya nitong pasayahin kung ang kapalit niyon ay ang pag-iyak niya? Napahawak si Andrea sa tiyan niya nang makaramdam ng sakit. Huminga siya ng malalim para kahit papaano ay mabawasan ang kirot pero tuloy-tuloy iyon. May mainit na gumagapang pababa sa binti niya. Niyuko niya iyon. At nalaki ang mata niya nang makita niya ang dugo. Nakaramdam siya ng takot para sa kanyang anak. 8 buwang pa lamang ang tiyan niya. "Nanay Tessie!" Malakas ang sigaw ni Andrea, kasabay ng lalong pagsakit niyon. "Diyos ko po, tulungan niyo po ako." Natatakot na dalangin niya. Inabot ni Andrea ang cellphone niya na nasa bedside table.
Mabilis na hinanap niya ang numero ni Cleo at dinayal. Nakakalimang dahil na siya, pero hindi talaga nag-reading ang cellphone ng asawa. Nag-scroll siya na maaaring tawagan. Ang nakita niya ay ang number ni Gary. Kasunod niyon ay kay Liam. Sa nalalabong mata ay pinindot niya agad iyon. Agad na may sumagot na makailang ring pa lamang. Hello? Tulong! Ang sakit! Nagsunod-sunod ang pagsakit ng tiyan niya, kaya nabitawan niya ang cellphone niya. Nay Tessie! Tulong po! Malakas ang sigaw ni Andrea sa matandang katulong. Pero nasa loob siya ng kwarto nila mag-asawa at malamang ay nasa laundry area ngayon si Nay Tessie. Napahagulhol na lamang ng tuluyan ng iyak si Andrea. Pilit siyang tumayo pero natumbang muli siya. Cleo! Pilit siyang gumapang papunta sa pintuan. Cleo, please, tulungan mo ako. Itinaas niya ang kamay upang abutin ang pinto, pero nalalabo ang mga mata niya. Nagising si Andrea na nakahiga na at gumagalaw ang hinihigaan niya. May mga nakaputing lalaki at babae na tumutulak sa higaan niya. Meron ding nakatakip sa bibig niya na tumutulong upang makahinga siya ng maayos. Nakita niya si Gary at may mga dugo ang damit nito at puno ng takot at pag-alala ang mukha. Hawak-hawak nito ang kamay niya. Kaya mo yan, babe. Please, maging okay din ang lahat. Paulit-ulit na saan ni Gary. Nakita niyang tumulo ang luha nito. Naisip niya bigla si Cleo. Nasaan si Cleo? Bakit wala si Cleo sa tabi niya? Sa tabi ng anak nila. Hanggang sa muling pagpikit niya ng mga mata, ay walang Cleo sa tabi niya. Muli siya nagmulat ng mga mata. Nasilaw siya sa kumpol ng puting ilaw nang magmulat siya. Hindi siya makagalaw, pero naririnig niya ang mga nasa paligid niya. Walang heartbeat, Doc. Anong tinig ng isang babae. Ang anak ko! Akin na ang anak ko! Gusto niyang itaas ang kamay upang maabot ang anak niya, pero hindi niya magawa. Manhid ang buong katawan niya. Sa nalalabong mga mata, inakita ni Andrea kung paano itinaas ng doktor ang bagong silang niyang anak saka iyong pinalo sa likuran. Pero kahit isa, kahit konti lang, walang lumabas na luha sa kanyang anak na nasa harapan niya. Hanggang sa lamunin na ng kadiliman ang kanyang kamalayan. Nagising si Andrea na nasa isang pribadong silid na. Nasa tabi niya ang tatay niya at ngumiti ito sa kanya kahit bakas ang lungkot sa mga mata nito. Ganon din si Liam, nakatabi ng kanyang ama. Biglang nakaramdam ng kaba ang puso niya. Asa ang anak ko? Tay, Liam. Kahit daman niya ang paghihina ng katawan, ay pinilit niyang bumangon. Anak, huwag ka munang bumangon. Saway sa kanya ng tatay niya. Pero hindi siya napapigil. Naupo siya at mariing hinawakan ang magkabilang braso nito. Ramdam niya biglang pagkirot ang tiyan niya, pero hindi niya iyon pinansin. Gusto kong makita ang anak ko, tay. Pakiusap niya dito. Yumuko lamang ang kanyang ama at lalong nadoble ang kaba niya dahil sa inaakto nito. Asa na anak ko, tay? Mahinala na siya pero ayaw niyang isipin yun. Tay, please. Sagutin niyo ako. Yumuko ang kanyang ama at napaiyak ng tuluyan. Saka siya nito kinabig at niyakap ng mahigpit. Wala nang sanggol, anak. Saad ng kanyang ama sa pagitan ng pagaguluhol nito. Napatingin naman siya kay Liam na umiiyak na rin sa tabi ng tatay niya. Inaantay niya magsalita ito at sabihin nito nagbibiro lamang ang kanyang ama. Hindi! Hindi totoo yan. Buhay ang anak ko, tay. Akin na ang anak ko, please. Siya na lang ang meron ako. Ang anak ko, tay, nasaan na? Nagpumigla si Andrea sa pagkakayakap ng itay niya. Umiiyak siya, sumisigaw, at nagmamakaawa na ibigay sa kanya ang anak niya hanggang sa pumasok na ang mga nurses at kung may anong tinurok sa kanya. Pagkatapos, ay nawala na lakas ang katawan niya at inantok na siya muli.
Grace? Anak ko? Tumatawang-tawag ni Andrea sa isang napakagandang bata na tumatakbo palayo sa kanya. Napakatinis ang halakhak nito. Mama! Tawag nito sa kanya at ikinaway pa ang dalawang maliliit na kamay sa kanya. Napangiti naman si Andrea. Hakbang na sana siya palapit dito pero hindi niya maigalaw ang mga paa. Grace, anak! Tawag niya sa munting anghel nang tumalikod ito at muling tumakbo. Anak ko! Sigaw niyang muli pero hindi siya nito nililingon. Napahugulhol na siya ng tuluyan. Pilit inihahakbang ang mga paa pero ayaw talagang umalis niyo sa pagkakadikit sa kinatatayuan niya. Nakaramdam na matinding takot ang puso niya nang paliit ng paliit sa paningin niyang anak. Grace, anak ko! Huwag mo namang iwan si Mama! Napalupasay na siya na tumagulhol ng iyak nang tuluyang mawala ang anak. Andrea? Honey, wake up! Nagmulot siya ng mga mata at una niyang nabungaran ay ang nag-aalala mukha ni Cleo. Saglit siyang naguluhan hanggang sa manawaan niyang panaginip lamang ang lahat. Galit na pinalis niya ang kamay ng asawa na nasa balikat niya. Agad siya naupo sa kama at tinalikuran ito. Narinig niya na pabuntong hininga si Cleo, pero wala siyang pakialam. Nadama niya ang puso ng maala-alang panaginip, kaya madalas na ayaw niyang matulog dahil ganoong parati ang napapanaginipan niya. Paulit-ulit na sakit na unti-unti nagpapawala sa kanya at bumubuhay naman sa galit na nararamdaman niya para kay Cleo. Nawala ang anak niya at ito ang sinisisi niya. Ito at si Amira. Uminom ka muna, Andrea. Anito, saka inabot sa kanya isang basong tubig. Walang imik na kinuha niya iyon at mabilis na ininom. Akma nito nga hawakan ng ulo niya pero mabilis siyang umiwas. Simula nang mawala ang anak niya, 2 linggo na nakakaraan, ay hindi na niya ito kinakausap kahit ilang beses ito pagpumilit at nagmakaawa sa kanya. Hindi niya na rin ito kinumpronta tungkol sa nalaman niya. Para saan pa? Inaantay na lamang niya na ito mismo ang sumuko sa pagsasama nila. At kung bakit? Dahil kahit ito ang sinisi niya sa pagkawala ng anak nila, ay hindi niya pa rin kaya mawala ang asawa. Kahit na namumuhay siya dito, dahil isa na lamang itong ama ng pinagbubuntis ni Amira, ay hindi niya naman kaya mawala ang asawa. Siguro, kung ito ang unang bibitaw, ay mas masakit, at kung mas masakit, baka sakaling matauhan na siya ng tuluyan nang tumigil na ang puso niya na mahalin ito. Mapait siyang napangiti. Higit pa sa miserable ang buhay niya ngayon. Napakasama niya siguro noong past life niya, kaya pinarurusahan siya ngayon. Lumipas pa ang ilang araw na hindi niya kinikibo si Cleo at nananatili siya malamig dito. Mukhang hindi naman ito iniinda yun. Madalas pa rin na umaalis ito at inuumaga na ng uwi. Siguro, dinadalaw nito ang mag-ina nito. Mas lalo siya nakaramdam ng pot dito. Kakain na, Andrea. Narinig niyang saan ni Cleo mula sa likuran niya. Hindi siya tuminag sa pagkakatayo sa harap ng bintana. Uuwi na ako sa amin, Cleo. Malamig na saan niya dito. Hanggang kailan ka roon? Natawa siya ng paghahak. Hindi na ako babalik dito. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Pumigla siya, pero migpit lang ang yakap nito sa kanya. I'm sorry. Patawarin mo ako, Andrea. Garagal ang boses nito at naramdaman niyang namasa ang balikat niya kung saan nakasubsob ang mukha ni Cleo. Nasaktan din ako. Masakit din sa akin ang pagkawala ng anak natin. Pero mas masakit ang ginagawa mong pababaliwala sa akin, Andrea. Humagulhol ito sa balikat niya. Pero wala siyang maramdamang awa dito. Hindi niya magawang umiyak. Pagod na siya. Pagod na siya para makihati sa sakit na nararamdaman ito
dahil wala nang paglalagan yung sakit na dala niya. I need you, Han. Please, huwag mo naman akong iwan. Baka sa pakiusap at paghihirap habang nagsasalita si Cleo. Hindi niya napigilang matawa. Para siyang hibang dahil tumutulo ang luha niya pero patuloy siya sa pagtawa. Ang kapal ng mukha mo. Napakakapal ng mukha mo. Mahinang bulong niya sa pagitan ng pagtawa. Natanaw niya sa bintana ang kotse ni Gary. Tinawagan niya ito kagabi at pinakiusapang sundin siya dito. Nagkausap na sila bago pa siya lumabas ng ospital. Ito pala nagsugod sa kanya sa ospital, kaya pala naroon ito noong nakahiga siya sa stretcher. Pilit siyang kumawala kay Cleo. Bitawan mo ako, Cleo. Malakas na itinulak niya ang asawa. Palayain mo na ako sa madilim na buhay na to. Sigaw niya dito. Ayoko na sa'yo. Ayoko na makita ka araw-araw dahil nasasaktan ako. Hindi ko na kaya yung sakit dito. Malakas na sinuntok niya ang dibdib niya para ituro dito kung saan siya nasasaktan. Alam mo kung ano ang totoo? Kulang na lang mas naisip ko pang mawala. Para kahit paano, mawala yung sakit. Nangihinang saad niya kay Cleo. Napailing naman ito at napatiimbagang. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan, Andrea? Nawalan din ako ng anak. At ngayon, gusto mong palayain kita? Lumamlam ang mga mata nito. Lumapit ito sa kanya at ginagap ang kamay niya. Patawarin mo ako. Kung wala ako sa tabi mo nung kailangan niyo ako ng anak natin. Please, hindi ko sinasadya. May mga kailangan lang. Ano yun, Cleo? Ano yung mga kailangan mong gawin kung bakit wala ka namang oras na kailangan kita? Dami ng anak mo. Tanong niya dito. Saglit naman itong natigilan. Sinamantala niya iyon para mabawi ang kamay. Alam ko na. Kasi nandun ka kay Amira. Para masiguro ligtas ang pinagbubuntis niya. Puno ng sarkasmong saad ni Andrea dito. Nakita naman niyang nawala ng kulay ang mukha ni Cleo. Mas inuna mo yung babae mo kaysa sa anak natin. Mapait siyang natawa. Alam mo? Oo, Cleo. Matatag na putol niya sa sasabihin nito. Kaya hindi ka nawalan, Cleo. Ako lang ang nawalan dahil ikaw. May mag-ina ka pang uuwian. Puno ng sakit na wika niya sa asawa. Dinampot na ni Andrea ang cellphone niya, saka nagmamadaling iiwan ito. Wala naman siyang balak kuhanin ng mga gamit na naroon sa cabinet niya dahil si Cleo ang bumili ng lahat ng iyon. Sarili lamang niya ang dala niya nang makarating siya dito. Kaya sarili lamang din niya ang aalis sa lugar na ito. Nasa labas na siya nang marinig niyang nasagda na si Cleo at hinahabol siya. Tumakbo na siya palapit sa sasakyan ni Gary. Bago pa siya maabutan ni Cleo, ay nakasakay na siya sa loob ng kotse ni Gary. Ayos ka lang ba, Andrea? Nag-aalala lang tanong ni Gary sa kanya. Tumango lamang siya dito. Kinalampag naman ni Cleo ang bintana sa tabi niya. Buksan mo ang pinto, Andrea! Narinig niya ang sigaw ng asawa. Sinuntok nito ang salamin at nagkaroon niyo ng crack. May duguring naiwan mula sa kamao ni Cleo. Hinaplos niya ang salamin na parang hinahaplos sa mukha nito. Natigil sa ere ang gagawin sana nitong pagsuntok muli sa salamin na nagkatinginan sila. Goodbye, Cleo. Wika niya, saka malayang pumatak ang mga luha niya. Natulos naman ito sa kinatatayuan, hanggang sa umandar na ang sasakyan nila. Nakatingin siya dito, mula sa side mirror ng kotse ni Gary. Nakita niya kung paano ito dahan-dahang lumingon sa kanya, at kung paano rin dahan-dahan itong humakbang hanggang sa tumakbo para sundan sila. Pero malayo na sila. Malayo na siya. Hindi na nito magagawang habulin pa siya. Isinusob ni Andrea ang mukha sa kamay niya at doon umiyak na umiyak.
Wala ng anak niya at maski si Cleo, wala na rin sa kanya. Naramdaman niya ang pagpisil ni Gary sa balikat niya. Magiging okay din ang lahat, Andrea. Everything's going to be fine. Puno ng pagmamahal na wika nito. Sana nga makayanan niya maging okay ang lahat. Dahil hanggang ngayon, inasasaktan pa din ang puso niya. Tulungan niyo po ako, Lord, na makayanan lahat ng ito. Umiiyak na wika niya sa kanyang sarili. Tuluyan na kaya magkahiwalay ang mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.